Pero balik tayo kay Roque. Tama nga naman dito si Senadora Leila de Lima. Kung ikaw ay walang kasalanan, harapin mo. Ano sabi ni Panelo? Abogado ka naman. Abogado ka naman. Harapin mo. No? Sinasabi ng mga DDS, matalino si Attorney Harry Roque. Harapin mo. Kaya mo ipanalo yan. Kung kumpleto, rekados ka nga sa iyong mga dokumento na hindi galing sa kung ano-ano yung pera mo at na hindi ka link sa Pogo. O yun ngayon ang kailangan mo establish, Roque. Kasi yung human trafficking naman na yan, mga kababayan, ang tingin ko dyan is dahil nga 'di ba ang Pogo kumukuha ho sila ng mga tao galing do sa China, galing po sa kung saan-saan, Malaysia, Indonesia, tapos sasabihin nila maayos ang magiging trabaho pagdating sa Pilipinas. Pag naipasok na po sa Pogo, puro pang-i-scam pala ang gagawin. Mga illegal na mga sugal pala ang gagawin. Hindi pa nagbabayad ng tax. Oh. Tapos kapag kaayaw pumayag ng tao na na-recruit nila galing ibang bansa, kulong na dun. Papahirapan. Ito torture. Oh. Link si Roque sa Pogo. Diyan po na ano yung human trafficking. 'Di ba? Wala pong gawa-gawa. Kaya yung sinasabi ni Roque, kung ako nga ho regular na tao, simpleng tao ho, kagaya lang ninyo, kabisado ko yung pagkakasunod-sunod No? Kita ko kung ano ang katotohanan na hindi totoo yung sinasabi ni Roque. Na kaya po ako nandito sa The Hague o kaya po ako nandito sa Netherlands kasi po humihingi ako ng asylum kasi ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Ginigipit daw po siya, no? Ako naniniwala ako. Konting-konti na lang po, hindi, sabi ko nung isang araw, 45 days, bigyan nyo ako ng 45 days. O bigyan nyo ng 45 days. Si Roque, nasa Pilipinas na yan. Magulat kayo. Uno ng Hulyo. O tama, di ba? June. Uno ng Hunyo. Baka magulat kayo. Roque, nasa Pilipinas na. Roque, naaresto na ng Interpol. O, ano ba first Monday ng June? Naku, June 2. Roque, nadakip na ng Interpol at iuuwi na sa Pilipinas. Baka lang ho, di ba? Kasi yung mga paumpisa o paunang araw ng mga buwan, ganyan po may mga malalaking news Di ba, mga kababayan? Kasi yung nakikita ko naman na idinadahilan ni Roque sa Netherlands, kayang-kaya po. Kayang-kaya pong kontrahin ng gobyerno at may patunay po ang gobyerno. Ipakita lang sabihin lang, eto po, mag-hire na lang po kayo ng interpreter ninyo, no? Kasi Tagalog po yung pinag-usapan sa Congress. Pero eto, binigyan po namin ng pagkakataon si Roque para ipaliwanag ang kanyang sarili. Due process po. Kaya walang pagsikil galing sa gobyerno. Di ba, Chi? Hindi replay. Di ba? Kaya ang ending niyan, mga kababayan, uwi. Kung ang sigaw niya doon sa Netherlands, bangag. Uwi naman siya. Pag eto mga bossing, nakordonan na, ayan, nakita naman natin. Mayo 20, may litrato ni Robin Padilla at ni Roque. Pag eto nakordonan at sinabi, may HDO si Roque, hold departure order dito sa Netherlands. Huwag palabasin yan. Dahil may kaso sa Pilipinas yan at ang Interpol malapit na kung ano man. Huhulihin na yan. Di ba? Ngayon, nagtataka ko kay Senator Robin Padilla,
Nagpo-post pa ng mga ganito. Alam niya wanted na si Roque. Oh, alam niya wanted na si Roque. Pero ang ano pa din niya, ang lakas ng loob niya. Ano, dahil may loophole? Kasi nasa ibang bansa naman yan eh. No? Kaya hindi ako mananagot dyan. Sobra naman inaabuso natin yung mga loophole ng ating batas. 'Di ba? Robin Padilla back in the Hague to show support for Rodi Duterte. Believe naman ako kay Robin Padilla, mga kababayan. Ilang beses na din ho, no? Ito, ayan, believe ako kay Robin Padilla kasi nakikita mo yung totoong suporta niya kay dating Pangulong Duterte. Nakailang balik na ho yan sa dahig. Ang tanong nga lang is, nagpaalam kaya this time sa gobyerno? Nagpaalam kaya sa Senado, mga bossing, no? Bakit ako bumilib kay Robin Padilla? Kasi nakailang beses na siyang balik-balik dun eh. Ngayon si Bato de la Rosa yung nagsabi, nagbitaw ng kanyang salita. Pag ano po, susunduin ko, pag ano po, bibisitahin ko si dating Pangulong Duterte to. Doon, bago eleksyon o pagkatapos ng eleksyon. Hanggang ngayon no, hindi pa din pumupunta si Bato. Wala pa din ho, mga kababayan. Di ba? Ngayon medyo may takot na. Bakit ba atat-atat kayong pumunta doon sa dahig? Gusto niya na ako mahuli, ano? Ganun na si Bato de la Rosa. So basahin ko to ha. Robin Padilla, no? Back in the Hague to show support for Rodi Duterte. Anong petsa ho? Mayo 20, 2025. Robin Padilla, Facebook. Di po ba? Senator Robin Padilla has flown back to the Netherlands showing loyalty runs deep for detained former President Duterte. Fresh from the family trip to Brunei, Padilla traveled to The Hague just days after the May election where 5 pro-Duterte senatorial bets clinched victory. Upon arrival in the Netherlands, Padilla got a chance to reunite with Duterte's former spokesperson Harry Roque. A snapshot of the two politicos has been shared on Padilla's Facebook. Sandali. Sir, ano ba yan? Alam mo, na-wanted na yan. Hinahanap na ng batas natin yan. Tapos ikaw, alam mo kung nasaan. Di ba dapat ang gawin mo, nako, eto, alam ko, kasama ko na ho ito. Ano? Kasama ko na ho si Harry Roque. Baka hindi pa magawa ni Robin Padilla. Kasi meron pa silang wala naman eh. Kasi nasa labas naman tayo ng bansa. Sino naman naaaresto kay Roque dito? Wala, di ba? Baka yun yung sinasabi ni Robin Padilla. Padilla stayed over 2 weeks in The Hague last March, shortly after the arrest of Duterte. He was unable to visit the former leader. Hindi naman din nakapasok. So, ibig sabihin, mga kababayan, eto ngayon, nakapasok kaya o hindi? Baka hindi. So, sa madaling salita, si Roque lang ang pinuntahan niya kung hindi siya nakapasok at alam niyang hindi siya makakapasok. Ano gagawin mo dyan? Tuturuan mo tumakas si Roque? Huwag naman sana, sir. Di ba? Alam nyo na hinahanap ng batas si Roque. Huwag nyo namang ipamukha sa amin na binaback-upan nyo sila Roque kahit wanted na. Mararamdaman namin na simpleng mamamayang Pilipino, lugi kami. No? Kasi pag wala kaming kakilala o kadikit na mga senador na baback up sa amin, wala. Huli agad kami. Pag hindi namin kaibigan yung isa Robin Padilla, walang susuporta sa amin na senador. Hindi po ba? Back then, he was directed by Duterte to return to the country and lead the campaign of their senatorial contenders. Boy bukbang na, boy protector pa. Tayo, mga bossing, ano unang iisipin natin? Makita natin litrato ng isang pugante na si Roque na nagtatago po sa batas na ipinapahagilap po ng Pilipinas. Tapos makikita natin, ayun kasama ng isang senador na inihalal natin.
Posible ba sabihin natin ikinukubli niya? Hindi naman kasi siya ang pumunta doon, siya ang bumisita. Pero suportado niya si Roque. At kung hindi niya man suportado yung pagtatago ni Roque, di sana itinuro niya na. At sinabi niya, umuwi ka na. No? Hinahanap ka na ng batas sa Pilipinas. Akala ko ba matapang siya, ngayon tago-tago naman. Ngayon, now the election season is over, Padilla has kept his promise to return and attempt to visit. Attempt lang pala, hindi pa din nakakapasok. To visit the former leader in detention.